Sapat na nga bang batayan ang pagiging maganda o pangit at takbo ng ating buhay para maisip at masabi natin na lulugod o hindi nalulugod ang Diyos sa atin? Hindi porke mga pangit ang mga nangyayari sa buhay natin, God is not pleased with us. Huwag natin kaagad-agad na ipalagay o isipin na dahil mga magaganda ang mga nangyayari sa atin, God is pleased with us sa kabila ng pagiging makasalanan natin. We should please God and not man. Alam natin yan. Yan ang parang sinasabi sa Galatians 1 verse 10 ng banal na kasulatan. At obvious ang dahilan kung bakit dapat mas natutuwa sa atin ng Diyos kaysa tao. Hindi naman sila pantay dalawa eh. Diyos at tao. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, we should love God with all our heart. At kahit na hindi natutuwa sa atin ang mga tao, basta't natutuwa sa atin ang Diyos, we'll be fine. Ang mahirap, natutuwa sa atin kahit ang buong mundo, pero hindi natutuwa sa atin ang Diyos. Napakahirap ng ganyan. Kaya, again, we should please God and not man. Ano nga ba ang palatandaan kung ating buhay ay pleasing in the eyes of God? Sapat na ba yung takbo ng ating buhay, yung ating mga karanasan? Sapat na bang gauge ang mga ito para maisip natin, natutuwa ang Diyos sa akin. Hindi natutuwa ang Diyos sa akin. Aminin po natin na meron tayong kaisipan o palagay, o minsan paniniwala pa nga, na kapag maganda ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, God is pleased with us. Natutuwa ang Diyos sa akin, kaya puro blessing. On the other hand, kapag may mga nangyayari ng hindi natin gusto, hindi na kaaya-aya, may mga pagsubok na at problema, we tend to think and even say, galit yata sa akin ng Diyos. Pinipitik yata ako ng Diyos, kinakalabit yata ako ng Diyos, dinadagukan yata ako ng Diyos. Sapat na nga bang batayan ang pagiging maganda o pangit at takbo ng ating buhay para maisip at masabi natin na lulugod o hindi nalulugod ang Diyos sa atin? Sana makatulong sa atin ang mga pagbasang narinig natin. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang hindi kaaya-ayang sitwasyon ni Ezekias. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ipatawag mo na ang iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. You know, it's one thing na sabihin sa atin ng doktor, hindi ka nagagaling. It's another thing, kapag ang Diyos ang magsabi sa atin, hindi ka nagagaling. Kasi yung doktor, sabihan man tayo, hindi ka nagagaling. With faith, pwede nating sabihin, either diretsyo sa Kanya o sa isip lamang natin, sino ka para sabihin yan? Hindi ka naman Diyos Pero paano kapag ang Diyos na ang nagsabi sa atin? Hindi ka na gagaling. Oh man! Hindi natin pwedeng sabihin, Diyos ka ba? Diyos nga siya. Siya may hawak ng buhay natin And I guess, it's one thing na magkasakit tayo ng malubha at hindi na gumaling, na tayo matanda na. It's another thing na magkasakit tayo ng malubha at hindi na tayo gumaling nang tayo bata pa. Bata pa dito si Ezekias. At marami pa siyang mga mabubuti at magandang plano, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan niya. Tapos ito ngayon ang kalalagayan niya. Actually, hindi lamang ito ang pangit na karanasan niya. Marami siyang naging pangit na karanasan kasi lumaki siya sa isang dysfunctional family. Ang kanyang ama ay si Haring Ahaz, isang ruthless leader. Nag-aalay ito ng mga sakripisyo sa mga Diyos-Diyosan. In fact, sinakripisyo kahit ang kanyang mga sariling anak. For some reason, nakatakas o naisalba si Ezekias. Ganon kasama si Haring Ahaz. Pero ang ginawa ni Ezekias, itinuwid niya ang pagkakamali ng kanyang ama. Giniba niya ang mga Diyos-Diyosan, mga rebultong yan. Ipinagbawal niya ang mga kaugalian o mga tradisyon na kanilang nakasanayan na may kinalaman sa pagsama sa mga Diyos-Diyosan. And he became unpopular because of that. Mas marami siyang mga pangit na naranasan. At ito nga siguro yung kasukdulan. Nalagay siya sa kalagayan na meron siyang matinding karamdaman na ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka nagagaling. Ano yun? Buti sana kung masamang tao, mabuting tao. Imagine, mula sa isang hindi magandang pamilya, lalong-lalo na hindi magandang modelo na ama, naging mabait at mabuti siya. And then,
ito ang mga nangyayari sa kanya. So dito makikita po natin na hindi porke mga pangit ang mga nangyayari sa buhay natin, God is not pleased with us. Lalong-lalo na kung mga mabubuti naman ang mga ginagawa natin. On the contrary, ganun din. Huwag natin kaagad-agad na ipalagay o isipin na dahil mga magaganda ang mga nangyayari sa atin, God is pleased with us sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Buti nga, si Chucky, na-realize ito Sabi niya din sa quote niya, kaya siguro walang umaabuso sa kabaitan ko kasi hindi naman ako mabait. Di ba? At least na-realize niya na yung magandang nangyayari sa kanya, walang umaabuso sa kabutihan niya, hindi dahil God is pleased with him. Kasi nga, hindi naman siya mabuti. Kaya walang umaabuso sa kabutihan niya. Brothers and sisters, tandaan po natin tayo ay nasa pagitan ng gera pa rin ng Diyos at ng kalaban, the enemy, the devil. And although this war has already been decided long time ago, matagal lang tinalo ng Diyos ang Diablo, alam naman natin ang kayabangan ng Diablo. At ang kayabangan niya, yung sukdulang talong-talo na siya, ayaw pa rin niyang tumanggap ng pagkatalo. Kaya hanggang ngayon, siya ay nanggugulo. At ginagamit tayo ng Diablo sa laban niya kontra sa Diyos dahil mahalaga tayo sa Diyos. Ginagamit tayo ng Diablo para saktan ang Diyos. At wala nang isang pinakamasakit pa sa Diyos, kundi ang tayo'y lumayo sa Kanya, magalit sa Kanya, mawala ng pananampalataya sa Kanya. Dito na ipapasok ng Diablo ang mga pangit as well as mga magagandang karanasan. Tandaan natin, matalino ang Diablo. At alam niya kung anong ating kahinaan. So depende. Kung ang ating kahinaan ay kapag tayo nakaranas sa mga pangit na bagay, ay magtatampo tayo sa Diyos, yun ang ibibigay niya. Lalo pat ang mga pangit na bagay, mga sakit, problema sa pamilya, bisyo, kamatayan, ay galing naman talaga sa Kanya. Yun ang ibibigay niya. Katulad ng ginawa niya kay Job. Pero kung ang kahinaan naman natin ay yung kapag everything is fine, ay nakalilimot tayo sa Diyos, yun din naman ang ibibigay niya sa atin. Sabi nga po ng isang exorcist, the devil will not attack, harass, hurt, beat up someone who is already living in sin or a lukewarm Christian. Yung taong nagkakasala na nakararanas sa mga magaganda, na mga mabubuti, o yung Kristiyanong hindi man lang makapagsimba, nananamlay sa kanyang pananampalataya, yung ang laging katuwiran, wala naman ako yung argabyadong tao, ba't ako magsisimba, basta ako ay okay naman. Tapos nakararanas sa mga magaganda, hindi niya yung bibigyan ng problema. Kasi kapag binigyan niya ng problema yan, may nagkasakit sa pamilya, nagkasakit ito, nalugi, naloko, natalo, baka mag-isip-isip at i-connecta yung kanyang suffering sa Diablo na doon naman talaga nanggaling. And in that way, pwede itong magbago, pwede itong magising. Kaya ang ginagawa ng Diablo, sige, ibigay ang hilig. Ipaghihili kita ng ipaglele-hele. Para hindi ka magising at magbago. Kaya, dapat listo tayo. Hence, wag po nating gawing batayan ang mga nararanasan natin ng pagiging malapit o malayo natin sa Diyos natin. Kung paano sinasabi sa Ebanghelyo na hindi batayan yung nag-aali ng sakripisyo, nagsisimba, nagdarasal, nagdedebosyon ng pagiging mabuting tao. Isa lamang ang dapat na maging gauge natin kung tayo'y malapit o malayo sa Diyos. Kung ang Diyos ay natutuwa o hindi natutuwa sa buhay natin. Yung mismong sinabi niya na pamantayan, sino man na nakikinig at tumutupad sa aking salita, ang siya kong ina at mga kapatid. Sila ang malapit sa akin and I am very much pleased with them. Yun ang gauge. Kapag nandun tayong nakikinig at sumusunod sa kanyang salita, we'll be fine. Yun naman ang nangyari kay Hezekiah, di ba? Hindi naman kinuha ang buhay niya kaagad-agad. Binigyan pa siya ng marami pang taon. So dito sinasabi sa atin na pwedeng kahit gumagawa ka ng mabuti, sunod-sunod ang mga pangit na mangyayari sa buhay mo, pero sa huli, magiging sunod-sunod pa rin ang mga mangyayaring mabubuti. Nauna lang yung mga masasama, isusunod yung mga mabubuti. Kaya ang challenge at sabi sa atin ng Panginoon sa Biblia ay
Do not grow weary. Huwag tayong mapagod na maging mabait. Huwag tayong mapagod na maging mabuti. Dahil siguradong may mangyayari ding maganda sa huli. And that's when the devil realizes about us, matatag talaga, hindi ko kaya. Just when God realizes about us, totoo nga ang pananampalataya niya. Remember that without faith, it is impossible to please God. Mapatunayan ng demonyo na matibay talaga tayo, hihina ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Mapatunayan ng Diyos na matibay talaga ang pananampalataya natin. Mas lalo tayong maraming makukuha na mga blessings. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.